Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday ulit, July 15, 2026 at sumisipa si PSE index natin. So makiat tayo ng 6,302.5 kahit na malit lang. 280 million yung net foreign buy ng market natin. So nakita ko mga tigpa plus 1% yung ilan sa mga blue chips natin. Ayan. So maganda yung sipa niya. So nag-close tayo ng 0.74% sa index po natin. So ang nanguna ngayon sa listahan natin si FGen. So parang may nabasa ako kanina ang sinasabi nila parang bibili niya si EDC, di ba? Yung dating nag-release na stock natin. So yun yung pinaka-catalyst niya kay dalawa sila FPH at saka si FGen. Malakas yung SIPA for today's trading po natin. Okay? So sa US market muna, sa global market, okay naman yung galaw ng global markets natin. Yung futures, okay siya. Pero ba't sa Europe? Pabagsak yung yung galaw sa ba ng Europe. Pero sa Asia, okay, majority. Bumawi na si KOSPI, yung Korean Index. Nag-up siya ng 6% kanina. Tapos sa cryptocurrencies, okay din. So, nag-steady si crypto sa 64K. Ayan, hindi na makabili ng medyo mababang price ng cryptos natin. Okay? So, yung galawan sa global markets. Balik ulit tayo dito sa PSE market. Yun nga, nanguna po si FGen. So, nag-up siya ng 18.42%. Pero mas mataas pa pala siya kanina umaga, no? So, medyo na-pullback lang yung price action niya. 36 million net foreign buy. So, ngayon, ang galawan ko, sino may balita, siya yung pumipitik parang si Bloomberry, di ba, nung isang araw, tapos si ABS-CBN may balita, and then ngayon si FGen naman. Okay? So, ABG, eto, breakout. Taas na nito. 10.12%. So, 9.41 million net foreign buy. Tapos si FPH, 5.42%. So, sumipa nga. Dati wala ng volume to eh. So, 800K net foreign buy. Tapos si Dito, ayan. So, 3.9%. Marangkada si Dito. 880K net foreign buy. Tapos si Plus, nag-react siya dun sa news kahapon. So, yung kanyang Brazil, 3.5% pero 8 million lang net foreign buy. And then si Bloomberry nag-up ulit ng 3.1%, 4.58 million net foreign sell naman siya. Okay? So, yan po yung mga gumalaw for today's trading. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung review is for education purposes lang po yan. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. So, always due diligence lang po kung ano yung stocks yung gusto yung bilhin. Then, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung sumo-join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat sa mga viewers sa market natin. Hindi na tayo makasampa ng 1K. Check mo na lang yung ating mga company reviews at yung ating mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings po dito sa markets naman natin. Okay? So sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to. Para sa mga crypto-related vlogs, social media, Facebook account na Palaboy Trader. Check mo na lang. At saka dito sa Facebook page, Bodega Pick, yung mga articles natin sa local market. Tapos sa Twitter, okay, marami tayong summary na nakita. So, binili naman foreigners, ICT, ayan, si ICT pala, BPI, Meralco, FGen, Emperador. And then sold si Ali, Manila, AC Globe, APX. Ayan. So, ito yung galawan ng mga blue chips. Ayan, ICT. Ayan. Sa kanya naman pala yung net forward buy ng index. Ayan. Pakonti-konti sa mga banks, BPI, Meralco, FGen. Ayan. So, ito yung mga pinagbibenta naman yung mga Ayala stocks natin. Okay? So, yung summary ng index nandito na. Ito yung galawan sa US market kahapon. So, okay naman siya. And then, sa summary ng index, mining lang yun na mula ngayon. Negative 0.61%. So, lahat nagberde and pinakamalakas natin is finance. 1.5%.
13%. Okay? So net foreign buy tayo ng 280 million. Yun nga sabi natin. Yung yung buy na yan para naman kay kay ICT. Okay? So Converge, bakit pabagsak pa rin? So meron na siyang share buyback. Ayan. Ayan. Walang pumapansin kay Converge. Tapos CREC secured 4 billion project finance loan. Bank of Commerce will waive InstaPay. Ano to, mga first news kanina umaga. Ayan, hindi natin babasahin yan. ICT became the first Philippine stock exchange to reach 2 trillion, no? Ayan. So, very heavy got si ICT. Siya na yung pinakauna. Wala na sina Ali at sina Jollibee. Tapos si Plus, joined the Brazil Institute. AP plans Ilocos North, o Norte Wind Project. Ayan. Tigas ng E natin. Okay, tapos si Lance Gokongwei, ayan. So, namili siya ng shares ni Meralco. Cebu will become Southeast Asia's first low-cost carrier. Tumaas na naman yung oil price natin. Meralco completed first phase of Mtera Solar Project. Si SPNEC ba yan? Aboitiz Power has filed proposals with DNR. Tapos XDate, AC, CREC at saka si Pizza. Okay, dito naman sa global market ulit yung balita. US expands strikes and Iran blockade. Ayan. Matindi na naman pala yung labanan dito sa bandang Iran. Okay, so wala mo na expectation ng net foreign buy pag ganyan sa market natin. Okay, so URC laglag yung price action naman niya. Okay po, so yun yung mga balita. Patalastas ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So, punta tayo dito sa galawan ng index. So, gusto lumampas sa gap area, 6,300. Tignan natin yung bukas at saka sa Friday, no? Okay, may bukas sa Friday pa naman. So, hopefully, matuloy po yan. Tapos, yung RSI natin, no, kahit pa paano gumagalaw dahil kay ICT. So, 61 na siya. And then, okay din yung itsura ng MACD formation. So, ayaw na lang talaga sumabay ng ibang mga big caps. So, 6,300 yung close. Up siya ng 0.74% and then 280 million nga. Courtesy of, ito na naman si ICT natin. Okay? So, sa mga winners, FGen. So, yun na po, yung pinakabalita natin. Ayan, oh, laki ng kandila. So, may good news kasi. Hopefully, walang naipit dito sa bandang taas. Tapos si ABG, to, tindi, oh. Breakout ulit. Ayan, talagang doon sa taas siya. So, 10.12% up si next si FPH. So, kasama ni FGen, First Philippine Holdings, Lopez Company, di ba? 5.42% up. Tapos si dito, 3.9. Up and down lang pala si dito. And then si plus natin is 3.5%. Bloom, umakit din ng, ayun o, gumagalaw si Bloom. 3% after ng kanyang, ano ba yan? Fanalo Max. Ayan. Tapos sa losers, Bank of Commerce, 5%. Pangit ng galaw ni BOC. Parang walang volume. Tapos si APX, may mainit pa rin minings, no? 3.48%. Okay? Mga minings yung karamihan na bumagsak. Balik tayo dyan and silip tayo dito sa global markets natin. So, mukhang okay ulit mamaya sa dito sa global markets natin. So, S&P Futures 0.13, Dow Futures 0.02, tapos Nasdaq Futures 0.43%. So, mukhang okay sa US market mamaya. European stocks mapula. Bakit kaya? Tapos sa Asia markets, ayan, majority is verde. Yan. Bumawi na si Korea, ayan, 6%. Okay? So, crypto naman, malakas. 64K si Bitcoin, nag-angatan ulit. Ethereum, 1.8K. So, baliktad yung galaw niya ngayon. Pag may gera kasi, bumabagsak to eh. 578 si BNB, XRP 1.11, Sol 77, and then si Dodge 0.07. Okay?
So yun po yung mga galawan and quick review ulit dito sa trending stocks. Okay, so unahin po natin kay FGen. So yun na yung balita natin sa kanya. So si EDC daw, nag-invest siya ng malaki o parang gusto niyang majority ng shares, hawak niya. So saan natin ilalagay resistance? Dito muna, no? Ito muna kasi nag-failed yung ano yung breakout natin and then yung pinaka support area natin. So yung pinaglalaroan natin ng price action nandito sa range na 18.4 to 21 pesos. So ayun, no. So resistance talaga tong ano area na to. Magkano ba tong dividends last time? 2.56. Okay din to. Nagbibigay pala ng 2% dividend si ano, FGen and then sideways lang siya, no? Okay, bumagsak siya, no? 2022, ayan, no? Isang araw lang, halos nakabalik na siya ulit doon sa previous price niya. So, overbought yung stocks. Ayan, nag-spike dito sa RSI 78. Okay, balita pala makapagpagalaw ng mga stocks natin. Okay, so yan na lang muna yung range natin. Nag-close siya ng 19.8, 18.42% up, and then 27 million net foreign buy. Okay? So yun po yung galaw natin. Next, si ABG. Ito, ang taas na nito eh. So mukhang babalik nga ito dun sa ano, no? Panalong panalo yung mga ano, investor nito. Ayan. So gusto bumalik dito sa 38.91 at nag-breakout nga po siya. So yung pinaka-support natin or yung pinaka-MA20 ng price action natin. So sinundan niya talaga yung channel niya, no? Oh, tsaga-tsaga lang kay ano. ABG, ang taas ng ginalaw na ito Ilang buwan? Dalawa, tatlo. Ayan, oh. Halos 100% yung binalik pala na ito. Panalo yung mga holders dito. Okay, so congrats po. So yung RSI laging overbought yung ano RSI natin. Ayan, 76 na naman. So nag-close siya 36.45, up siya 10.12% and then meron siyang 9.4 million net foreign buy. Super bullish si ano ABG. Ito yata pinakamataas yung galaw, no? Baka talo pa niya si ano for the year si ICT. Okay? Next, FPH yung kanyang mother company. So, nag-breakout din. Yun, nakabalik na siya. All-time high ba to? Okay, meron pa last time dito sa bandang kaliwa. So, ito yung nakita ko sa kanya, 93.49. Okay? So, mabagal pero ayos. Panalo din to, no? Tapos may dividends din pala to. Tingnan natin yung ano, magkano? 1.39, 1.5. So halos 5% yung binibigay ni FPH per year, no? So panalo din, no? Okay, overbought na rin. So ang bilis na umakyat ng mga ano, stocks natin. Ayaw talagang ayaw magpasingit, no? Diretso yung ano, yung mga galawan po nila. Okay. So yun po yung galaw niya. So nag-close siya 87.5, up siya ng 5.42% and then 800k net foreign buy. Okay? Next, dito, up and down lang pala si dito. Akala ko umakit na naman siya. Ayan. So, nag-up and down lang yung galawan niya. So, hindi siya makapunta dito sa 0.88. Ayan. So, hindi siya pwedeng bilhin ng ano, third, kasi third tail ko to, di ba? Parang nasa batas yata to eh, na may condition last time, di ba? So, hindi siya bibilin o monopolize ng Globe at saka PLDT natin. Okay? So, yung kasi yung mga rumors. Okay, so nag-close siya 0.8, up siya ng 3.9%, and then 880k net foreign buy. Next, plus, so konti lang, wala na epekto yung Brazil sa ano, South Africa na branch niya. So magkakalaman na lang siguro sa earnings and bearish pa rin yung ano, price action natin. Okay? So below RSI 50, yung galawan niya mahina. Okay. So anyway, tignan natin bukas. 11 point, wala na epekto yung mga news. 11.24 closing, 3.5% up, and then 8 million net foreign buy. Okay? Next. Lastly, si Bloomberry. Ito, Bloomberry, follow up po yung galaw niya. So, malakas yung support sa MA 100.
And so tingin natin kung close pa rin natin tong hindi man gap down pero yung breakdown ng price last time. Okay, overbought pa rin pala si Bloomberry natin, RSI 73. So nag-close siya ng 2.33 up ng 3% and then 4.58 million net foreign sell. Okay? So yun na lang muna yung mga galawan dito sa market. Hindi pa rin natin maramdaman yung mga blue chips natin, no? Nagkakayatan sila pero ayan, 1% lang yung mga galawan. Okay po. So bukas tingnan na lang natin ulit. So about mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palavi Trader na YouTube channel. Subscribe lang or kung sumo-join ka dito sa trading group, crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account na Palavi Trader, follow mo na lang para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Mag-pick yung mga articles natin, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa lang po sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.